Update tayo mga kababayan sa Bukol case. Insaktong pang 17 araw ngayon simula nung napaslang ang dating kapitan ng Tris de Mayo, Digos Davao del Sur nga si Kapitan Oscar Dodong Bukol mga kababayan. Mukhang makakarating ito sa Senado mga kababayan. Kasi napag-alaman natin, kagahapon bumisita si Senator Robin Padilla sa mismong burol ng napaslang na kapitan at nakikiramay siya doon sa mga supporter ng nasawing kapitan at nakikipaghalubilo siya sa mga pamilya ng nasawing kapitan mga kababayan. Ayon pa sa senador ay nakapile daw siya ng resolusyon sa Senado kung saan ni-request niya umano na magkaroon ng Senate hearing in aid of legislation hinggil dito sa pagpaslang kay dating Kapitan Bukol mga kababayan. Alinsunod din sa gusto or request nitong pamilya Bukol sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si Attorney Torion mga kababayan. So nagkaroon na daw ng press reading sa committee ni Senator GB Ejercito mga kababayan. So parang mangyari talaga itong makarating siguro ito sa Senado mga kababayan. At mapanood natin ito sa mga live broadcast ng mga iba't ibang TV stations dito sa ating bansa mga kababayan. Napag-alaman din natin sa pinaka-latest update dito sa kasong ito mga kababayan ay tinanggal na yung hippie nila si Lieutenant Glenn Ipong mga kababayan at yung 21 kapulisan sa Digos Police Station ay nagniniligative po sa parapin test mga kababayan. Nagniniligative ang 21 kasama na yung si dating hippie Glenn Ipong mga kababayan. Bumuo agad ng Special Investigation Task Group ang Philippine National Police para tutukan itong kasong ito at ayon sa panawagan ng pamilya Bukol, nag-request sila sa National Bureau of Investigation na panghihimasukan na itong investigasyon dahil umano sa medyo hindi sila komportable umano sa kapulisan sa Digos mga kababayan. Napag-alaman din natin na anilay sa pamilyang Bukol ay kulang daw ng kooperasyon ang SITG, kaya nagawa nilang mag-request sa National Bureau of Investigation Region 11 sa pamumuno nitong ni Agent Liano mga kababayan. Tinutukan umano ng NBI at saka SITG itong red car na umano ayon pa sa Brigada News, kumpirmado sa mga kapulisan at NBI na ginamit itong pulang sasakyan sa pagsagawa ng naturang krimen mga kababayan. Ayon pa, nahirapan umano ang kapulisan natin at saka mga NBI natin na duktong-duktungin yung mga takbo or matrace nila ang pinagdadaanan nitong pulang sasakyan dahil umano sa hindi daw umano functional yung ibang mga CCTV cameras sa vicinity. Anilay hindi daw gumagana yung karamihan sa mga CCTV cameras na naka-install, kung saan malaking tulong sana kung gumagana pa umano yung mga nasabing mga CCTV cameras. Ayon din sa ulat mga kababayan, gusto sanang hingiin
ang pahintulot ng kapulisan hinggil dito sa cellphone ni dating napaslang na Kapitan Bukol, para suriin ang mga laman nito para makatulong umano sa pagresolba ng kaso. Subalit, nagbigay ng mga alituntunin ang pamilya Bukol sa pamamagitan ni Atty. Torrio na kailangan umano na may membro sa pamilya na habang sinusuri yung cellphone ay nandoon mismo kasama doon sa pagsusuri sa naturang cellphone, mga kababayan. At dagdag pa, mga kababayan, mayroon silang 5 person of interest umano na sinupina sa kanilang tanggapan para iimbestigahan. Hindi nila pinangalanan ang mga naturang personalidad. Anilay ito yung mga madalas na bigkasin ni Kapitan Bukol sa mga live stream niya sa Facebook, mga kababayan. So, di na lingad sa ating mga kalaman na 3 ang palagi niyang binabanggit, at sa akin 4, itong si itong si Mayor Sala, itong si Hippie Ipong, itong si Mayor Cagas, at itong Balangingi. 4, kung kasama yung itong si Silvestre Biting Diretso, tama, 5 umano ang sinasabing person of interest na nasubpina na nila. Pagkakalam ko, kasama din yata si Gobernador Ibon Cagas at saka yung kabiyak niya na si dating Vice Governor Mark Cagas. Kasama din siguro sila kay person of interest. So far, mga kababayan, ito pa lang yung nakuha nating mga latest update hinggil sa kaso, at sa kabuuhan wala pang na iturong prime suspect, hindi pa na-trace ang pulang sasakyan, at wala pa talagang positibong resulta na lumabas, mga kababayan, hinggil sa kasong. Bantabayanan natin ito at i-update ko kayo kapag mayroon tayong masagap na bagong updates tungkol dito sa kaso ni dating Kapitan Oscar Dudong Bukol, mga kababayan.